Good morning, magandang araw, Miyerkules at maaga-aga pa. Kakagawa ko lang ng daily routine natin, kape, you know. Ayan, mahaba-haba na namang araw. Dito pa tayo sa office, maya-maya pupunta tayo sa downtown para sa yung, ano nga bang title nun? Basta yun, sa wellness. Oh my God, nakalimutan ko yung title ng ngayon ay sinusubukan ko ng kumpletuhin setup para sa Immigration 101. Alam niyo yan, every Wednesday nagla-live. So, libreng konsulta para sa mga immigration na mga katanungan nyo kasama sina attorney. Siguro, this week, itong mga blue na gel na to, isa sa mga parang tudo namin. Kasi, itong mga ilaw na ginagamit dito, main light namin yung mga Fresnel. Sa ilang taon na siguro, magsasampung taon na yata. So, medyo kailangan na, hindi na pare-pareho yung temperature ng gel na mga nalagay. Kasi itong mga gel na to, hindi naman blue, isang blue lang, ang daming mga parang intensity nito. So, minsan nangyari sa amin, pag nag-film kami, depende kung anong ilaw ang gamit, iba-iba ng temperature, no? So, gagawin, at least ito ngayon, pare-pareho na lahat. Madali lang naman, mas consistent ang kulay sa future. So, anytime soon, padating na rin sina Kyle and si Anjo. Finally, welcome to the world, baby Jed Antoine. Yun, nanganak na lumabas na ang anak, no, ang baby ni Anjo. Kaya congratulations. And kay Mommy Miles, congratulations. And yun, what a Wednesday. So, anyway, enjoy the show. Hello FTV IRL. So, andito tayo ngayon sa show. It's Wednesday. So, pag Wednesday, meron tayong immigration at iba pa na show. And itong show na to ay live show siya. So, medyo mas stressful, kailangan on point. Ala, lumabas si Dre. Saan siya nagpunta? Ayan, bumalik na siya. So anyway, si Dre lang mag-isang pagdating dito sa control room. Si Dre ang bahala sa lahat. Siya ang technical director, audio, lahat. Kasi usually sa mga regular na mga newsroom or control room, meron kang technical director. Sa likod mo, nandun yung actual na director na nagtatawag ng mga shot. Ginagawa ni Dre ay trabaho ng mga 4 o 5 tao. And live to. So, kita nyo naman, kalmadong-kalmado. Diba? So, andito ako ngayon, sinasamahan ko lang siya. Kasi nagbigay ng pagkain si attorney. Thank you, attorney. Tsaka si ate. Bon appetit! Ngayon, tanghali na and on the way na tayo actually dito sa may downtown. Isa sa mga paborito nating street, Danforth. At kita nyo, huwag kayong magpapaloko. Ngayon ay lumamig uli. Yan o, nag-i-snow uli. And last week, di ba? Parang summer na. So, yun ang deceiving dito sa Canada. Anyway, malapit na tayo. So, we'll see. Again, eto isa sa mga pinaka-paborito kong street, ang Danforth. So, parang may pagka-downtown
downtown vibe siya like sa Queen Street, pero hindi siya ganun ka south. So very vibrant, daming mga, tinan mo naman, thriving na area talaga, yung mga business. And kawawa to nung COVID kasi nakita ko talaga, ang dami dito. Oh my God, sarado na tong Z. No way! Etong Z, ano yan, parang retro place. No way! May mga retro na mga console, libreng maglaro, or may mga bayad din, and parang bar. Oh my God! Oh my God, pupunta kami dyan dati. Oh my goodness. Ay, hirap ng negosyo. Hello! It's Immigration Day today! So ngayon, usually pag immigration, ako talaga ang nandito sa harap ng controls. Usually ngayon, kasama ko si Kuya Anjo, but unfortunately wala siya. Pero okay lang kasi nanganak na yung asawa niya. Congratulations po! So eto, ang kasama ko for today is si Kuya Jeff. Akala ko nga tutulungan ako. Diyos ko, ako lang kanina dito. Kumakain ng siopaw. So yun, si Kuya Jeff, wala kumakain lang, tingin-tingin. Patingin, hindi ko alam kung saan siya tumitingin. Tingnan mo, Tingnan mo, kain ng kain. So si Kuya Jeff is my katulong. Katulong yatang kumain. So yun, stay tuned guys. Kakatapos lang namin mag-shoot ng Better Movement with Andrew Chan. Dami namin natututunan habang nag-shoot kami nito, nakakatuwa. Isa sa natutunan namin today is yung hormone natin, natural hormone natin na oxytocin, which is produced by our body when we're bonding, either by breastfeeding or when we hug our loved ones, when we kiss, yung body natin nagpo-produce ng oxytocin, and it can help with pain alleviation. So hug and kiss and make love for couples, no? So that does produce oxytocin. When my first daughter was born, marami siyang allergies. So, ayoko naman siya i-bombard ng mga steroids, yung pag merong mga itchy skin. Pero baby, lalagyan mo ng mga steroids. So, doon ako nag-research ng mga natural medicine. Pero, pinalaki din tayo. Marami sa ating mga Pilipino, pinalaki naman ng hindi diba? Ma-take ng painkillers tayo. Sabi nga, Vicks Vaporub. Sa amin, hindi Vicks Vaporub. Sa amin, kalamansi, bawang, luya, ginger, yan yung mga gamot ng mommy ko eh. So I guess I'm just becoming my mom. Kung halimbawa, tumira ka sa Pilipinas tapos may chance ka makabalik ng Canada, how would you want to spend your vacation here? Kasi next week, pupunta dito yung kapatid ko. She's an eye surgeon and a mom of 2 boys. So, iniisip ko kung yung kapatid ko willing siyang to go on small hikes kasi maganda yung mga parks natin sa Toronto, or spa type ba siya. So, take note, tong kapatid ko, medyo social, naka-experience na yan ng onsen, Japanese natural hot spring spa thing, right? So, ako naman, dito sa GTA, ang pinaka-paborito kong spa is St. Anne's Spa. Pero hindi ko alam kung may oras kaming lumarga and do like a day spa thing or overnight. Ang mga Canadians, kung meron silang opportunity na mag-day spa, ano ang pipiliin nila? Tinitingnan ko online and I think there are about 7 na mga day spas. So parang gusto ko i-propose sa kapatid ko. Pero naisip ko rin, it's pretty good information for the rest of us, diba? Nawa ko, I'm doing my research right now. Maybe I'll do a piece on that. Maraming iba't ibang klase ng tema when it comes to day spas. And they're all accessible for people who live in the Greater Toronto area. So hopefully, may magustuhan yung kapatid ko dahil kung aarte-arte siya, mag-hike kami sa mga local parks. So, wish me luck, guys.
favorite dito sa neighborhood. Isa kung saan tayo galing, yung Carrot Common. Big Carrot, kasi nandun yung mga more natural products, yung mga toothpaste na walang mga toxic chemicals. Doon ako bumibili ng mga lotion, yung mga natural raw honey. Pero ano nga no, like when I do my research, hindi ibig sabihin, for example, organic yung product. It's free from microplastics, ganyan. Pero it has a lesser amount to a certain degree. So we'll also have our eyes open when we go and buy these supposedly healthier, greener choices. Meron din kasing greenwash, di ba? Pero it's less pa rin and they have less processed food. So yan yung mga favorite ko. Nakakatuwa dito sa Danforth, Greek Town, dahil kumpleto lahat ng services nakita ko nandito na halos kailangan mo. Siyempre food, marami. Cafes, marami. Like yung sinabi ko, healthy groceries, importante sa akin yun. Marami. Restaurants, simbahan, malapit lang. Mga points of interest na, halimbawa kailangan mo dentista, may walk-in clinic. Maganda yung tanawin pag naglalakad ka, may bike lane na nakasarado, yung kahit pa paano protektado yung bike lane mo dito along Danforth. Kulang lang ng Asian food. Madami talaga. Greek town kasi, di ba? So, Greek food. Pero kung meron lang tong maraming Asian food, perfect na siya. Tapos, andyan pa yung subway. So, meron dito Broadview Station, Chester Station na malapit. Na konting lakad lang, I'm in between those two stations. Streetcar, nandyan lang din. So, public transport is also friendly. Yan, minalas-malas tayo. Ngayon ko lang kung kailan nakauwi na ako para hatid. Sundin anak ko. Ngayon ko lang nakita. Ay. 50 na pala ang ngayon. Fine. Grabe. Ikaw talaga. T. Arnold. Wala kang pakundangan. Ay. Anyway. Ay, nako. Ayoko na sa Danforth. Bihira na ako nakakakuha ng mga parking ticket na yan. And dati, natatandaan ko, hindi pa automatic yan sa mga app na yan. Pero pag nagbayad ka, tapos halimbawa nataon lang na nag-expire na yung time, parang discounted rate yung bibigay sa yung ticket. Ngayon, parang wala nang difference yata. Pero, imagine mo, nagbayad ako ng pang ilang oras ba? Lampas isang oras. Basta hindi ko talaga namalayan, napa-over lang ako siguro ng mga 5 minuto. Tignan ko nga. I swear, nagbayad ako. So, 2:30 yung ticket. 2:07. So, 2:07 nag-expire yung ko pala. Pero yung 50 walang discount. Talagang full fee, kumbaga. Kaya ingat kayo.